ganda niya. Actually, yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Ayaw lang kitang masaktan. Talagang mas maganda siya. Ganon. Kahit ngayong araw lang na to, ha? Pero magsiselos, magagalit ang teleradyo sa akin pag sinabi ko yun. Kaya Mami Olga, sino ba itong bonggang guest natin? Yes, Papa Awel. Our next guest ay isa na namang sa mga bonggang-bonggang guest natin na talaga namang inaabangan ng kanyang mga supporters and ng buong community. Sabay-sabay nating balikan by watching this video. Mga communities! The beautiful idol ko to, Papa Awel, young entrepreneur, ang bubbly boss lady ng later. Let us all welcome Isabel Lahu. Yay! Hi, Isabel! Teka muna, naghang si Isabel. Isabel, ayun naman. Eksakto naman nung ini-introduce natin siya, Mami Olga, naghang siya, di ba? Pero sa totoo lang, ang dami nag-aabang sa kanya. Ayan na siya, eksakto lang naghang. Hi! Hi, Hi! Hindi ko alam bakit naghang all of a sudden pagkatapos ng video ko, nag-lag siya. Nawala ako. Nakakatuwa naman yung So pabakuna shoulder mo dyan. Ang sexy-sexy, diba? Let's hide it. Ayan. Oo. Papa Awel, dahil sa pabakuna ni Miss Isabel, nagbagsak ng ibong Adarna si Zach Belbani! Thank you so much. Hello, Zach. Thank you very much for loving Isabel. Naku, Isabel, sa totoo lang, gaya ni Nathan kanina, pinapalabas pa lang namin yung plug ninyo. Ang dami nang nagme-message sa TFC Worldwide. Ito yung mga nagsuporta sa inyo na sinabi talagang nagpabili pa ng mga load sa Pilipinas kasi sinabi talaga yung mga yung mga sumuporta sa iyo para makaboto sila, ganyan-ganyan, di ba? Ito si May Bondame. Si May Bondame from Taiwan. Sabi niya, Papa Awel, nag-ipon talaga ako at sinabihan ko ang pamilya ko na suportahan si Isabel dahil ay Tagalog na lang, Tagalog na lang. Hindi lang daw yung mukha mo ang gusto niya, ganyan. Kundi pati yung iniidolo niya na sana daw gaya mo, marami siyang tindahan din. Business siguro yung sinasabi niya, ganon. Kasi yung kwento niya dito, nung elementary pa daw siya, nagtitinda siya, pati teacher niya, binebentahan niya ng mga pulburon, ganon. Wow. Kaya nakarelate siya sa iyo, Isabel, sa pagiging entrepreneur mo, di ba? Kaya gaya ni nagbagsak sa iyo ng ibong Adarna, na na-inspire. Anong gusto mong sabihin dun sa mga, na-touch ko pala yung buhay nila, kagaya nitong mga OFWs natin, Isabel. Okay na. I'm very happy po na marami nakakita inside Kuya's house. Ako nanggagaling. But at the same time, super inspiring naman po yung mga tao na iba kasi sila mismo, parang ang hirap yung ginagawa nila, ang layo nila from their families, tapos yung iba, ang sipag-sipag nila, tapos may time pa sila manood, diba, sa Kumu, sa Pinoy Big Brother. So sila talaga yung totoong inspiring kasi sila, nagsikap sila, bata pa lang sila. Yung iba, matanda na, may mga heartbreak, may mga broken family, but then lumalaban sila sa life nila. Kaya sa totoo lang, sila talaga yung totoong inspiring. Ay, ang ganda no, na-touch ako doon, ibinalik mo sa kanila yung sinabi mo. Parang ang haba nung ako parang sabi ko, ano kayo, may punchline pala sa dulo na yung papuri sa iyo, Isabel, ibinalik mo sa kanila dahil sila ang nai-inspire sa iyo, pero sinabi mo na sila din ay inspirasyon sa iba. Totoo naman, kasi si Isabel napanood sa buong mundo. Na ipakita niya kung paano yung ma-inspire ang mga tao. Pero maraming OFWs na mga nanonood lang ang walang CCTV at hindi napapalabas ang kanilang buhay. Pero sabi mo nga, truly inspiring sila. Isabel, first time kong marinig yan sa'yo pa. Hindi ko ina-expect. Char lang. Isabel, sa lahat, pag nagdidibo, 18 years old, gaya ni Christine Dacuya na nagdibo ngayon, syempre ito yung mga pangarap nila sa buhay, ganyan-ganyan. Nagsisimula pa lang mangarap kung ano yung gusto nilang marating. Pero ikaw, 18 years old pa lang, ang dami mo ng negosyo at doon ka nag-focus. Kumbaga yung iba nag-iisip ng 18 wines, 18 candles, 18 roses. Ikaw 18 businesses? Ganun ba yun?
Hindi naman ganon. Pero, you know what, Papa Awel, Mm, I wouldn't have done it or made it without my parents. Kasi yung parents ko naman talaga, unlike a lot of people, parang nagsikap sila from start or from scratch. Yung sa akin naman, mm, yung parents ko, tinulungan talaga ako para mag-start. So mm, yung mm. aking main role was to actually continue it, bantayan siya, make sure na hindi siya malugi, make sure that the business is ongoing, di ba? So yung sa akin, I will have to give it back to my parents din kasi if not for them, then I wouldn't have been where I am right now or where I was when I was 18, di ba? Ay, ang galing. Alam mo, sorry Isabella, mas lalo akong humanga sa'yo kasi napaka-humble mo na kung ako ikiklaim ko na yun, opo, at a very young age, nagsikap na ako, naghirap ako, nagtrabaho ako, ganyan. Pero ikaw, binalik mo pa rin ito sa mga magulang mo na parang ginabayan ka nila, di ba? Kailan mo naman pupuntuhin yung sarili mo at hindi mo ibibigay sa iba ang credit? So that means, ang tanong ko, ano sa tingin mo yung quality ni Isabel na sabihin mo talagang ako ito? Ito maipagmamalaki ko na ako si Isabel Laho na hindi lamang sa tulong ng mga magulang ko kaya napaganda ang business. Hindi ako nakaka-inspire ng tao, kundi mga tao ang nangi-inspire sa akin. Ano naman yung bagay na yun na gusto namin marinig kay Isabel? Ako po ay isang tao na super masayahin. Like whatever life throws me, I'm always optimistic. In other words, positive. So I know na hindi lahat ng challenges na I go through, kaya ko siya kasi I know that God gives us challenges na kaya lang natin. And then Papa Awil, I actually learned this from Kuya. Sabi ni Kuya sa akin na, oo nga, marunong ka mag-instruments, marunong ka magluto or kumanta, tsaka sumayaw. Alam mo yun, dahil pinaghirapan mo rin yun. You wouldn't have parang be where you are right now or hindi matututunan yung mga talents na yun if hindi mo yung pinaghirapan. So, I also have to take credit na I also gave time for the things na binigay ng parents ko or yung pagpapaaral ng parents ko sa akin. So, I take credit naman po. Pero at the same time, I also know how to look back. Like what they said, the higher the bamboo grows, the lower you have to bend. Do you know that saying? Oy, ang ganda naman ng mga... Alam mo, ang ganda nitong episode na to. Promise, FYE channel, Sir Mark Mamara. Ang ganda nitong episode na to. Isabel, alam mo, habang nagsasalita ka, Mami Olga, nakanganga kong ganun. Parang naisip ko na isa ka dapat dun sa mga contestants ng Miss Universe Philippines kagabi. Pwede ka Walang maging- height! Bakit hindi? Pwede na ngayon maliit. Kahit 4'11 lang, pwede na. Ganon. Baka naman Isabel, kasi ang ganda, ang busog ng utak mo. Tapos yung habang nagsasalita ka, ang busog ng utak mo, pero lahat ng gagaling sa puso, napaka-sincere. Alam mo yon yung ngayon lang hira sa mga tao na mapapanganga kung ganun. Tapos yung mga Busog rin sinasabi yung tiyan mo, ko eh. That's why. correct, ganun. Sana lahat may pabakuna. Baka naman natin sa pabakuna ang secret. Isabel, diretso ko na yung tanong, dahil doon, wala ka bang balak sumali ng ng beauty pageant? Tumbukin na natin, Miss Universe Philippines. Pwede ba makit-cheer tayo? Guys, gusto niyo ba na maging Miss Universe Philippines 2023? Si Isabel Lao. Ako magkakampanya ako. Guys, let's go. Let's convince her. Tapos dapat ang unahin, Isabel, question and answer kagad. Ganon. Yung para ba, wala mo ng swimsuit, wala mo mga presentation. Question and answer kagad, magkaalaman na kagad, Isabel. Pwede kang maging Miss Universe. Will you accept the challenge? Isabel, will you accept the challenge to be the next Miss Universe Philippines? Isabel? No po. Wala! Hindi ko yan kaya. Sa lahat na sinabi mo, I want to take a no for an answer. Guys, magtulungan tayo, please! Pasalihin natin. Kung hindi eto sige, baka, isa pang last chance, baka pwede naman, Isabel, with your beauty, your charm, your sincerity, yung nanalong Miss Pasay, nung sinagot niya yung tanong, ang nasabi ko lang, sincere, honest, mananalo to. True, kasi hindi mo kailangan magpaligoy-ligoy ng sagot eh. Tinanong lang sa kanya, sinabi niya family at mama niya gusto niya mag-spend ng time. Ganun kasimple, hindi mo kailangan palakihin ang sagot mo, di ba? Nakita yung sinceridad. Yes. And I see that in you, Isabel. You're very sincere sa iyong pagsagot. Pureness.
Purity, ganon. Ikaw si Purita. Purita, purity, ganon, di ba? Pure ang sagot mo, Isabel. Please, baka you might want to consider na sumali pa rin. Walang height. Nakakahiya. Sige, simula ngayon, matutulog ka ng tanghali sa hapon, tapos bibigyan ka namin ng exercise sa gym, Isabel, ha? Pero eto, last question ko, at encouragement din sa'yo. Kung kanina si Nathan, in-encourage ko siya na, baka naman, pwede mong pagbigyan na matupad ang pangarap ng mga hindi naging piloto. Sa simulation lang, di ba may simulator sila na parang ganyan, tapos pwede siya magpa-campaign. Isabel, sa mga sinasabi mo, sa busog na isipan mo at puso mo, pwede ka actually maging guest speaker, yung mga life coach, ganyan-ganyan. Baka pwedeng ilinya mo sa business mo, maging life coach ka naman dahil sa inspirasyon na binibigay mo, yung mga sinasabi, salita ganyan, maraming kailangan ng mga tao, lalo sa panahon ng pandemya, kailangan natin ng mental health at inspiration. Inisip mo ba na pwede ka ring maging life coach sa mga taong nawawala ng pag-asa at sa mga gusto mong bigyan ng inspirasyon? Opo naman. Like, opo, I want that. And Papa, I will, before naman COVID, like yung mga graduation, may mga invitation to speak. I do speak sa mga graduating students, sa mga tao na parang hopeless or yung sa school, mga school po, mga students. I do give talks about leadership, about business, about opportunities, about being yourself. So I do give talks po to people, especially for those people na mga nagiging hopeless in life. I do give that talk po. Ay, nako. ABS-CBN, bigyan natin ng sariling show si Isabel Lao. Talk show, diba? Sabi mo man, magay talk, mabigay ng talk, mabigay ng talk. Talk show ang ibigay natin kay Isabel Lao, diba? Papa Will, alam mo, yung favorite ko is to actually talk, magchika lang, at saka magsalita. Tsaka maghang habang nagsasalita. Diba? Yun din yung ano niya. Gusto Ang ganda. Energy and strength. So kapag kwentuhan lang talaga, yun yung gusto ko. Alam mo ba, Isabel, napaka-unfair minsan ng mundo. Nung kami, pag naghahang kami, ang pangit namin, mga nakaganon, mga nakaganyan, ganon. Ikaw nung naghang ka, ang ganda mo pa rin, nakaganon. Diba, Mami Olga? Kaloka? Nasaan ang hustisya doon? Hindi ko nga alam bakit naghahang eh. Feeling ko nanonood yung mga tao yung ating show ngayon. Kaya naghahang kasi marami nanonood dito sa bahay. Totoo. Actually, marami rin nanonood sa atin sa TFC. Hindi, pasensya na po sa TFC tsaka sa I Want TFC. Hindi ko na po kayo masya-shout out dahil na-enjoy po namin yung kwentuhan kay Isabel. Kanina po nabigyan pa ng chance yung mga tanong. Pero ang buong mundo, USA, Canada, Europe, Asia, Guam, 'di ba? Ang dami nila, Middle East, ang dami po. Lahat nakatutok sa iyo, Isabel. Isabel, since sinabi mo naman na talaga na you love to talk, ganyan. Let's ask naman Mami Olga to talk. Mami Olga, may tanong ka ba sa kanya? Dahil super fan ito sa iyo si Mami Olga sa iyo, 'di ba? Mami Olga, may tanong ka kay Isabel. Hi, Miss Isabel. So, ayun, Papa Awel. So, ako talaga super fan ako ni Miss Isabel kasi I'm so amazed how she manages